pinagtutulungan o hindi naman pinagtutulungan. Ano ba tamang termino dito, no? Pinagtulungan. Tama, pinagtulungan. Naglabas po ng joint statement itong mga political leaders dyan sa House of Representatives laban dito kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kasi may binitiwang statement noon si Duterte no, na medyo nagtaas ang kilay ng mga mambabatas. Ano tong sinasabi ninyo? Naglabas po sila ng statement dito, parang ano palaban itong Kongreso kay Pangulong Duterte, no? Kasi ang sinasabi ng ilang mambabatas, noong siya ay presidente, sinuportahan namin yung inyong mga legislative agenda. And then this time, ganito daw po yung gagawin sa kanila. And naglabas po ng joint statement. Strong itong statement na ito ha. Itong inilabas ng political leaders dyan sa House of Representatives, no? Laban dito kay Duterte. At hindi ko alam, wala pang reaction dito si PRRD. Wala pa tayo nakikitang reaction niya dito. Pero lately, nagiging maingay ha. Parang talk of the town itong si PRRD sa kanyang mga statements, no? At ito medyo matapang ang Congress dito, ang leadership ng Congress, at handa silang banggain si dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Political parties tell Duterte to stop. Yan ha. Huminto ka na sa pagtitrete o pagbabanta sa mga mambabatas. Dialogue over divisive rhetoric. Yan sabi ng mga political leaders dyan sa HOR. Basahin natin ang balitang ito mula sa Politico, politico.com.ph. Leaders of different political parties. Hindi lang po si Romualdez ito ha, mga pinuno po ng mga partido dyan sa House of Representatives ay nag-issue po ng isang joint statement urging former President Rodrigo Duterte to refrain from making threats against lawmakers or the institution that supported his administration. First line pa lang. In short, PRRD, please itigil mo na yung pagbibigay mo ng mga statements na o mga pagbabanta sa mga mambabatas o sa House of Representatives, yung institution mismo, na sumuporta po sa inyong administrasyon. Yan ang gustong sabihin dito ng House of Representatives. Anong sabi niyo ka-copy dito? Mukhang tumitindi itong sigalot na ito sa pagitan po ng HOR at ng kampo po ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. At syempre, ang pinag-uugatan pa rin ito, yung confidential funds. Yan naman talaga ang ano dyan Yan ang pinagsimulan yan dahil in-slash kasi yung confidential funds ni Vice President Sara Duterte at ng Department of Education at ng OVP, no? Syempre, to the rescue ang tatay ng ating Vice Presidente. The statement was released by House Secretary General Reginald Velasco on behalf of the political leaders after Duterte threatened ACT teachers, partly si Representative Franz Castro and the Makabayan Black, and insinuated wrongdoing in the House. We call upon the former president and all parties involved to avoid making threats or insinuating harm against any member of the House or the institution itself. The statement read. Anong sabi ninyo ka-copy dito? Anong pahayag ninyo? Anong masasabi niyo dito sa statement na ito ng mga partido, party leaders dyan sa HOR? Medyo strong ito ka-copy ha. Lakas ng dating din. In short of saying na lalaban kami sa'yo. In short of saying na wala ka na sa pwesto, wala ka ng kapangyarihan, at handa na kaming banggain ka, di ba? Yan ang basa ko dito, pero baka sa inyo, iba rin ang basa ninyo dyan. Ano sa tingin ninyo? Kasi sinasabi nila, sinuportahan ka namin during your administration. Yung mga projects mo, sinuportahan natin. Yung mga legislative agenda mo, sinuportahan mo. And then ngayon, ay binabanatan mo naman itong institusyon, itong aming institusyon. Yan ang gustong iparating dito ng House of Representatives. Yan ang tingin ko sa gusto nilang sabihin. Dialogue and understanding should always be at the forefront, superseding divisive rhetoric. Yan. Iwasan na puro itong divisive rhetoric, no? Yung mga pahayag na nagkakaroon ng divide, nagkakaroon ng paghahati-hati o pagkawala ng unity dahil sa mga statement na ito. Our foremost duty as public servants is to the Filipino people, and it is incumbent upon us to rise above personal and political divides to prioritize their welfare and the nation's advancement according doon sa statement na ito. In short, wag yung mga pang-personal na interest, no? Tingnan natin dito ang taong bayan. Kasi actually taong bayan talagang kawawa dito sa ganitong sitwasyon na ito. The statement of Duterte came after the House of Representatives decided to remove the proposed 650 million confidential funds. Yan, sabi na natin ito kanina sa OVP at diyan po sa Department of Education. Siyempre, yung sinasabi din na parang nagwawaldas ito ng pera na dapat i-audit, dapat buksan itong mga libro ng House of Representatives dahil
hindi rin maayos yung kanilang paggastos, na sila itong may malaking pondo at dapat na tingnan at silipin din. At nag-una na po nagsalita kay HOR dyan na open ang kanilang mga books at wala silang na-violate according doon sa COA reports na inilabas, no? In short of saying na malinis kami. Yan ang gusto nilang sinasabi. Jelly, pinatakas nga ni Bao Diggs ang drug lord na si Peter Lim at wala silang ginawa sa mga ninja cops at mga general na pinangalanan niya. Puro lang siya yabang at ngawa, sabi ni Jelly. Maritel T, Mami Terry, hello po sa inyo. Mega love shoutout din po kay Teresita Santos. Good evening ka, Coffee. Tama naman talaga, mas maganda ang administrasyon ngayon dahil pero huli lang ang ginagawa at tahimik lang si PBBM. Mapapansin nyo naman talaga yan na hindi ito hindi ito matokis, no, o madaldal, no. Ibang tao ang nagsasabi. Kahit anong pabango ng mga Ensaymada Dugyot vloggers kay Bonget, pabagsak pa rin ang trust rating ni Bonget, ni PBBM. Tinutukoy niya dito. Ibig sabihin, hindi effective ang propaganda ng Ensaymada vloggers, mga inutil ang Ensaymada vloggers, sabi ni Renzi. Sino ba yung Ensaymada vloggers sa tinutukoy mo dyan? Renzi. Lori Mamawag, bakit sa panahon niya ba maayos sila? Yan, sabi ni Ma'am Lori Mamawag. Sa tingin niyo ka-coffee. Sige. Sherwin Tumamaw, kabastusan na kasi ang ginagawa ni Digong. Kung may issue siya sa Congress, dalhin niya ito sa tamang paraan. Yun na lang sinasabi ka, Coffee, ng ilang netizens, no? Kung matibay ang argumento, may mga ebidensya yan, isampa yan sa tamang korte, sa tamang platform, no? Kung saan ba dapat yan iapila, sa ombudsman ba dapat isampa yan, or kung saan man po, dapat doon dalhin yan, no? Para managot ang dapat managot dahil pera ito ng taong bayan at responsibilidad nila yan. Accountable sila dyan sa paggastos ng pera na yan. Siyempre, totoo naman talaga, meron talagang may mga malilikot ng kamay dyan at gumagalaw. Pero siyempre, due process pa rin ang dapat natin ibigay na dapat ina-afford sa lahat ng citizen yan, hindi lang sa mangilan-ngilan, hindi lang sa mayayaman. Kahit sa atin, mga simpleng tao, sa ordinaryong tao, karapatan natin yan, ang due process. Ka-coffee ko na sa Facebook po kayo at hindi pa kayo naka-follow, hindi pa kayo naka-like, click lang po yung follow. Click lang po yung like at kung nasa YouTube naman po kayo ay click lang po ang subscribe. At kung kayo naman po ay nasa TikTok, ayan, first kaka-live lang natin ka-coffee sa TikTok. First time natin mag-TikTok. Konti pa lang ating follower dyan. Search lang ka-coffee. Ayan, click nyo lang po yung like. Like ba ang tawag dyan sa TikTok? Sige, lagay nyo dyan sa comment section. Isa pa tayong topic ka-coffee.